Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, itinuro na. Nako, ito ang gustong marinig ng lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na po natin ito, si Cayetano at Soto, mga kababayan. No? Sabi po dito sa caption, kanino po ba papanig ang taong bayan sa pagkakataong ito? Ito po yung naging pag-uusap ni Senator Cayetano or sa hearing po ito ni Senator Cayetano at ni SP Soto patungkol po dito sa flood control anomalies na ito. Basahin ko po sa inyo mga kababayan kasi yung transcribe po ito transcribe. Sabi po ni Cayetano, Mr. President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas na imposibleng hindi makakakilos si Bryce kung hindi alam ng boss niya at yun ay si District Engineer Alcantara. Sabi ni Soto, yes, absolutely correct. Na napakadaling analisahin kahit elementary siguro maiintindihan yan. Okay? Sabi na naman po ni Cayetano, therefore, ang ibig nyo po sabihin na sangkot dito si Alcantara, nakasisigurado kayo. Sabi naman ni Soto, yes, kahit wala pa matibay na ebidensya, alam kong alam mo din yan. Sabi naman po ni Cayetano, kung ngayon Mr. President, si District Engineer Alcantara hindi din makakakilos at mamamaniobra ang pondo na wala siyang boss na mas mataas which is si Saldico. Sabi ni Soto, yes. Yes, puri si Soto Yes, but we need more evidence para madiin siya ng gusto. Para walang lusot pero sa tingin ko patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. Sabi naman po ni Cayetano, ibig sabihin Mr. President, hindi rin makakakilos si Saldico kung wala nga mas malaking tao sa likod niya na siyang may kakayahang mag-approve ng budget at nagpapalakas ng loob niya. Sabi ni Soto, well, that's still question mark. Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo yan dahil isa kang mambabatas. Ayun, nako. Pagdating po sa boss, di ba? Si Bryce Hernandez, boss Alcantara. You can name, no? Pwede mo silang pangalanan. Pagdating kay Alcantara, boss niya si Saldico. Okay, si Saldico pwedeng pang pangalanan. Pero pagdating po ni Saldico, boss niya si Speaker Martin Romualdez, hindi na pwedeng pangalanan si Romualdez. Teka lang. Ito po ang sabi ni Cayetano. Sabi naman po ni Cayetano, so ayun, lumabas din kapag maliliit na isda ang huhulihin gaya ng mga contractor engineer, then Saldico na nilaglag na ngayon kahit wala evidence sila. Pero kapag nabanggit ang mas malaki sa kanila na alam naman nating yun ang ulo, biglang pumapasok ang dapat more evidence. Ayan mga kababayan, mukhang napahiya dito si Soto. Sabi ni Soto, that's a different story. It depends on the credibility and integrity ng inaakusahan. So mayroong credibility and integrity si Romualdez mga kababayan. So yun nga, depende nga talaga sa inaakusahan. Pero nung inakusahan po nila si Vice President Sara Duterte, do they consider yung sinasabi ni Soto na credibility and integrity
doon kay BP Sara? Parang wala tayong nakita. Ha? Na ganon. Pero pag speaker, mas credible pala and may integridad, no? Ang isang speaker kaysa po sa isang BP Sara. Nako. Sabi naman po ngayon ni Cayetano, so you're telling now, Mr. President, na mas mataas ang kredibilidad nung nasa likod paniko. Huwag na tayong maglokohan, si Romualdez. Pag siya ang sangkot, preno na. Ha? Dapat hanggang saldi ko lang yon. Ayun, no? Nakuha, natumbok niya, no? Ni Senator Cayetano. Diba? Sabi pa po ni Cayetano, kung ako sa'yo, Mr. Saldico, kung nakikinig ka sa hearing na ito, lumabas ka na. Papayag ka ba na ikaw lang ang masama, ikaw lang ang makakasuhan at ikaw lang ang pinakaundak? Gumalaw na ang galamay mo. Gumalaw na ang galamay ng amo mo. Nilaglag ka na ng lahat. If I were you, ituro mo na din siya. Dahil alam kong madami ka namang hawak na ebidensya laban sa kanya. Don't wait na papatay ka na nila. Mapapatay ka na nila. Alright? Para manatiling ikaw ang ulo at sila ay ligtas sa mata ng taong bayan. Nako. So, ang lumalabas dito mga kabayan, isa rin si Senate President Soto sa nagtatakip dito po kay Romualdez, di ba? Well, anyway, eto mga kabayan, ipakinggan po, bago natin i-play yung video kanina, no, i-play muna natin itong ito pong pagsasagutan, no? Itong debate ng isang hindi lawyer na si Senate President Soto at ang lawyer na si Cayetano. Ito mga kabayan, pakinggan po natin to. Nilang kay security. Bilyon-bilyon ng pera nila eh. Ang dami nila pwedeng bayaran pa security guard eh. So about mo to sa mga diskaya. Security guard kaya nila eh. Bakit kailangan ang gobyerno? Ay galit na ang mga tao dahil hindi nga natin malaman kung ilan yan, kung nangyari nga yan, kung sila nga yan, hindi po ba? Kaya we were just trying to be prudent. Konting konting hinay. Doon pa lang po sa protektahan. Marami siyang pera, may security. So kung napatay siya, we will never know. We will never know who the mastermind is because a simple sulat order na please protect them. I-protect them, give them 48 hours. Pag hindi sila nagsabi kung sino. Pag sila nagsabi, pero BS ulit yung sinabi nila, di-discharge natin. State witness, there is no other direct evidence available for proper prosecution eh. So, it is not applicable to the Discayas. At saka na, hindi rin pwede sapagkat ang pananaw ng karamihan, ang pananaw ng taong bayan, sila most guilty. Ang pwede sa witness protection program, not the most guilty. Most guilty daw yung mga diskaya. Talaga ba? Teka, ito. Panoorin po natin kung paano supalpalin ni Cayetano. Ayun ang sinasabi ng batas. Iba po ang Witness Protection Program, Section 3 Admission in the Program. Iba po yung Section 10 State Witness. Iba po yung Section 17 Discharge of a State Witness. Yung pong sinasabing he does not appear to be the most guilty, yan po ay tatanggapin natin pag state witness na wala po tayo doon. Nandun pa lang tayo sa Section 3 protection. So let me make that clear ha. Kasi po ang nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila. First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, correct. pati everything. Sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. Bakit nag-react si Senator Marcoleta? If I may, Senator, I cannot speak for you, but you're my good friend.
Mr. Senate President, siya lang naman ang mamadali kaya siya tinamaan. Pero tama na magdali siya, bakit buhay Pag sinabi ng isang witness that his life is in danger, whether we agree with that witness or not, we have to protect their lives. Kahit payag tayo o hindi. Kahit tingin natin nagsisinungaling o hindi. Protection pa lang, sinasabi nila papatayin sila. So pagka yan binigyan mo ng protection, kasunod na doon, sandali lang, ano ba alam mo? So question, paano yan baka magsinungaling? Hindi po. Bakit? Sabi po sa Section B ng Section 3, Section B, his testimony can be substantially corroborated on material points. So again, quoting Senator Lacson, may resibo. But quoting myself, hindi peke na resibo, hindi ghost receipts. So ibig sabihin po, pagkatapos mo bigyan ng proteksyon, papupuntahin mo ngayon sa DOJ. Doon mo na pakakantahin. Doon mo na i-assess. Bakit importante ito? Kasi pag nakita ng SIMS, nakita ng Wawaw na may kumakanta na, mag-uunahan na yan sa DOJ kung sino ang kakanta. So let's get to the bottom of it. But let's follow the law. Yung state witness, malayo pa yon. So nung una ko nabalitaan, kailangan state witness, I disagreed with Senator Marcoleta and went up to him and said, Boss, baka magkaiba tayo ng opinion kung dapat si Diskaya. Pero tama nga siya, wala pa tayo doon, nasa protection pa lang Hindi pa natin naririnig kung anong sasabihin nila. Ngayon kung, hindi ko na itutuloy pero yung initials lang, kung BS ang sasabihin sa atin, buisit sila. I-release mo sila ulit. 'Di ba? Pero paano po kung willing sila magturo? Ngayon yung sinasabing kailangan isoli yung pera, I agree with that. 100% dapat may restitution. 100% dapat ibalik. Sa Biblia nga, doble pa dapat ibalik. Ito lang po ang tanong. Wala sa batas yun Wala sa batas. That's a matter of public policy. So what does it mean? Patawag mo muna yung mga Diskaya o anong willing niyong gusto sabihin. Okay. Makorroborate nyo ba? Ibig sabihin, meron bang resibo yan? So yun mga kababayan, iba talaga no pag abogado ka po, no, you base on evidence and the law, no. Kailangan sundin pa rin yung batas. Kanina pasensya na po mga kababayan sa last vlog natin, walang audio yung last part, no. So doon po na-explain po din doon, no, na ni Senator Rodante Marcoleta about dito nga na kailangan sumunod sa batas. Huwag niyong i-bypass yung batas just to please, no, the people, no? Kasi syempre, ilalabag na kayo sa batas. Wala yan sa batas di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong video ito. Eto na po. Alam naman po natin na ang may hawak po ng kamera ay walang iba kundi ang presidente. Oh, grabe. Alam mo, ngayon ang nangyayari, ang kanila ho talagang ginagawa ay sinusubukan ho nila talagang pagtakpan ang totoong mastermind ng mga mastermind dito sa di umanong sindikato sa korupsyon. Okay? Ito, papakita natin. Chotomate. Dali lang. Ito, maganda ito maganda ito. Oh, ito. O mula ho dito mismo sa dating Senate President. Maganda itong sinabi ni Senate President, dating Senate President na wag daw talaga tayo magpapalinlang dahil ito ho ay wag tayong lumihis. Ito. Wait, bakit nangyari doon? Ito, wait Okay. Pasok. Nagbala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga tinatawag niyang calculated diversions na anya'y naglalayong ilihis ang usapin at agad linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez Nako. sa gitna ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Ayan na, tinukoy na. Martin Romualdez talaga. Nililihis tayo yung pagpalit ng pagpalit ng Senate President, tapos yung pagpalit ng Speaker of the House. Panlilihis yan para makaiwas. Tapos ang dinidiin nila ngayon ay etong si Zaldico. Tapos may balak pa silang idiin to si Cheese Escudero.
para talaga malihis doon sa tunay na salarin o tunay na mastermind. Nako, pinaniniwalaan ko talagang tunay na mastermind yan at pinaniniwalaan din ng iba. Walang iba kung hindi si Romualdez. Ako, hindi lang si Romualdez, pati si Bongbong Marcos. Mastermind dito sa mga katarantaduhan na ito. Sa tingin ko lang naman. Mga senador, huwag maligaw ang publiko sa gitna ng aligasyon ng ghost projects, substandard infrastructure at kickbacks. Si Troy Gomez, magbabalita. Nagbabala si Senator Francis Chis Escudero laban sa umano'y mga pagtatangka na ilihis ang issue at linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay Escudero, hindi dapat baligaw ang publiko sa gitna ng malalaking anomalya sa pondong bilyon-bilyon. Ayon kay Escudero, maliwanag na may orchestrated effort para i-divert ang usapin at agad na absueltuhin si Speaker Romualdez habang itinuturo ang iba bilang salarin. Binuweltahan ng senador ang pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno na nagsabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control budget mula 2022 hanggang 2024. Batay sa datos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025. Halos 100 bilyong piso dito o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Dagdag pa ni Escudero na sa maagang yugto pa lang ang implementasyon ng 2025 budget at tiniyak umano ni DPWH Secretary Vince Tison na hindi na mauulit ang mga anomalya ng mga nakaraang taon. Gayunman iginit ng senador na dapat manatiling mapagbantay ang publiko para hindi matabunan ang issue ng ghost projects at kickbacks. Sa bigat ng pondong nakataya, nananawagan si Escudero ng masusing pagbusisi at pagtutok mula sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan ha. So ayan nga, malinaw na sinasabi wag tayong ma-divert dito sa issue na ito. Yan din naman ang sinabi ni VP Sara Duterte. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan, at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila, at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, presidential elections of 2028 in the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, diba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayan. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat mga ka-review natin. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.